Ang pananaw mo tungkol sa Diyos ay lubos na makakaapekto sa takbo ng iyong buhay. Sabi ni Pastor Gerald Sardinia sa isa sa kanyang mga libro, kung tingin mo walang Diyos, mabubuhay ka ng parang walang Diyos. Kung tingin mo mahina ang Diyos, mabubuhay ka ng walang pag-asa. Kung tingin mo malayo ang Diyos, mabubuhay ka ng laging merong duda. Kung tingin mo konsentidor ang Diyos, mabubuhay ka ng malayaw. Your view of God directly affects your life. At ang pag-uusapan natin ngayon is tungkol sa goodness ng Panginoon. Naniniwala ka ba na mabuti ang Diyos? Samahan niyo po ako sa ating pag-aaral ngayon. Many years ago, ako po ay nagregalo ng isang edited picture sa aking tatay. Nakalagay doon, anyone can be a father, but it takes someone special to be a dad. Kasi sobrang proud at sobrang blessed ako dahil naramdaman ko talaga yung pagmamahal ng isang tatay mula sa kanya. Alam niyo, God is not just a good God, but He is a loving Father. And the Heavenly Father desires that every child of His to know that He can be trusted. Nais ng Diyos na makita mo na pwede mo siyang pagkatiwalaan. He desires a close relationship with His children. Kaya nga ang sabi ng Bible, hindi lang siya tatay sa atin, kundi siya yung Abba Father. For ye have not received the spirit of bondage again to fear. Ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Pag sinabi nating Abba, it signifies an intimate and close relationship with the father and the child. Yung bang tatawagin ka ng anak mo na Daddy, Papa. Ito yung sinasabi ng Romans 8:15 na nung pinalaya tayo ng Panginoon, nagkaroon tayo ng personal and close relationship sa Diyos. Hindi lang tayo nakareceive ng spirit ng freedom, kung hindi nakareceive tayo ng spirit of adoption. Inampun tayo at nilagay tayo ng Diyos sa kanyang pamilya. Daddy mo siya. Yung tawagin kang anak ng Diyos at sabihin ng Panginoon, anak ko yan. At tayo naman, tatay ko siya. Sobrang buti ng Panginoon. Totoo yung statement na sinasabi natin lagi that God is good all the time. And all the time, God is good. Alam niyo, napakalaking bagay kapag tayo ay nagkaroon ng close and personal relationship sa Panginoon. To say that God is good means that God always acts in accordance to what is right, true, and good. Hindi siya gumagawa ng kasamaan. Lagi siyang kumikilos ayon sa tama, katotohanan, at kabutihan. There is one argument na kung ang lahat ng bagay ay ginawa ng Diyos, ibig sabihin pati kasalanan siya ang gumawa. Pinaligtad pa ang Diyos. Sino ba ang gumawa ng mali? Ang Diyos o ang tao? Ang kasalanan at kasamaan ay resulta ng pagsuway ng mga nilalang ng Diyos sa kanyang kalooban. The goodness and holiness and righteousness is God's nature. Natural ito sa kanya. The fact that He is good means He has no evil in Him, and His intentions and plans for you is always good. Sabi ng Psalm chapter 100, verse 5, For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Sa lahat ng henerasyon, nanatili ang pagiging tapat at nanatili ang pag-ibig, nanatili ang kabutihan ng Panginoon. Hindi ito nagbago. So how does God's goodness affects my life bilang isang tao, Pastor? Kapag nagkaroon ka ng mindset that God is good at kapag naintindihan mo na talagang mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon ng buhay mo, the goodness of God gives my life a strong security. The God whom we trust is merciful and gracious. Sabi ng Exodus 34 verse 6, God is merciful and gracious, is slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness. Magkaiba yung mercy sa grace. Mercy is not receiving the punishment that we deserve. Karapat-dapat tayong paparusahan dahil ang kabera ng kasalanan ay kamatayan. Dapat maparusahan na tayo ngayon, pero wini-withhold ni God yung judgment. Ito yung sinasabi ng Psalm 103 verse 10, that He does not treat us as our sins deserve or repay according to our iniquities. Di ba sabi ni Jeremiah sa Lamentations 3:23? It is because of the Lord's mercies that we are not consumed. Sabi ni Jeremiah sa mga tao, dahil sa awa ng Panginoon, hindi tayo tuluyang nalilipol. Magpahanggang ngayon, nagwi-withhold si God ng judgment. Hinihintay niya tayo na magsisi at lumapit tayo sa Kanya. Ang tawag din mga kapatid, mercy. Karapat dapat kang parusahan pero patient ang Diyos sa'yo. Pero hindi lang basta merciful ang Diyos, He's gracious. Pag sinabi natin gracious, it is receiving the blessings that we don't deserve. Undeserved favor, undeserved power,
di ba? Undeserved gifts. It's God giving us favor and blessings kahit di naman ako karapat-dapat. Sabi ng Ephesians 2:8 and 9, "For by grace you have been saved through faith and not by your own works. Lest any man should boast." Para hindi magmalaki ang tao. Di ba? Ito yung litrato nun eh. Merong isang judge na pinatawad yung isang lalaki. Ang tawag dyan, mercy. Pero hindi niya lang basta pinatawad. The same judge pays the man's fine. Binayaran niya ang kasalanan ng lalaking ito and adopts him as a son. Inampun niya pa sa kanyang pamilya. Ang tawag dito, we have security in our salvation. But not just we have security in our salvation, we also have security in our provision. Sabi ng Bible, God is a refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear. Pwede ko siyang takbuhan, siyang aking tanggulan, siyang aking tulong sa kahit anong panahon. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Pangalawa, the goodness of God gives my life a divine purpose. Because God is good, my life is not an accident. Hindi ito isang aksidente. Ang sabi ng Psalm 139 verse 14, "For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb." Tinahi mo ako sa tiyan ng nanay ko. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Hindi tayo nagmula sa isang malaking pagsabog lang sa random chances ng buhay tapos nabuo tayo. Grabe kaya yung design na binigay ng Panginoon sa atin. Imaginein mo yung ilong mo nakabaliktad, naliligo ka, nalulunod ka. Imaginein mo yung mata mo nasa baba. Grabe yung design ni God sa buhay natin. Ang normal na tao, tumitibok ang puso ng 10,689 times a day. Yung bawat isa sa atin ay nakakapagsalita ng ilang words a day. Sabi nila, yung mga lalaki daw nasa 5 to 10,000. Yung mga babae daw nasa 15,000. Hindi natin alam kung totoo talaga yan. Subukan mo bilangin minsan, no? Pero alam mo ba that each of us has a unique DNA? Yung mga DNA para yung sinulid eh, para yung mga strands. Kaya pala sinabi ng Bible, "You knit me together in my mother's womb." Alam niyo yung DNA, nakalagay dyan sa loob ng strands na yan, ang blueprint or yung instruction manual ng katawan mo. Nakaprogram sa DNA kung paano magpa-function ang katawan mo. Sino ang mga kadugo mo? Ano yung magiging itsura mo? DNA is God's design code in your life. Sabi nga ng teacher ko nung second year sa biology, si Ma'am Osman, the more I study biology, the more I am convinced that there is a God. Ito yung sinasabi ng Bible that you're fearfully and wonderfully made. Dahil binigyan ka ng unique na DNA ng Panginoon, hindi ka isang aksidente. Totoong-totoo yung description ng Jeremiah chapter 29:11 sa plano ng Diyos. "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Kung titignan mo yung context niyan, medyo mabigat yan yung pinagdadaanan ng mga Israelita. Pero alam ninyo, dinidescribe nito yung plano ng Panginoon na maganda. Ang Diyos ay mabuti at ang nais niya para sa buhay mo ay maganda. And even the hard and painful parts of life are not wasted. God's goodness transforms trials into testimonies and gives pain a divine purpose. Dahil mabuti ang Diyos, alam ko na merong dahilan kung bakit nangyayari sa akin to. Habang sumusunod ako sa Panginoon, alam ko na may dahilan kung bakit niya pinaparanas at pinaalaw itong mga bagay na ito. Sabi ng Romans 8:28, "And we know that those who love God, all things works together for good, for those who are called according to His purpose." So kung ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Diyos at nagmamahal sa Diyos, sabi ng Bible, all things will work together for your own good. Ito ang pangako ng Panginoon. When we experience His goodness, we are moved to live for something greater than ourselves. To live for a higher purpose. Panginoon, meron kang dahilan sa buhay ko. Mabubuhay ako para sa kalooban mo. To live with purpose, to love, and glorify Him in our lives. Merong isang art sa Japan, ang tawag nito ay kintsugi, na kung saan yung mga broken bowl na ceramic, pinagdudugtong-dugtong nila gamit ang ginto. Tapos ganyan yung magiging itsura niya. Kung tutuusin, pag nabasag na yun, wala nang gamit yun. Pero kapag yan ay pinagsama-sama ng isang master, tapos binuo niya ulit, magiging isang priceless na bagay ang kintsugi art na yan.
It takes your broken pieces, your past, your pain, your flaws, and weaves them into something beautiful. Others may not see your work, but God sees the whole picture. He's not done with you yet. You are a masterpiece. So dahil sa goodness ng Panginoon, meron ako ngayong purpose. May dahilan na ang buhay ko. Dahil sa kabutihan niya, meron ng rason ang aking buhay. And last, the goodness of God gives my life a living hope. Meron akong buhay na pag-asa. Sabi ni David in Psalm chapter 27, I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Diba? Yung hope natin sa Diyos is active, not passive. Alive, not dead. Anchored in Him, not in changing circumstances. Yung mga bagay sa mundong ito, yung currency, yung pera, yung trabaho, yung negosyo, yung takbo ng market, yung economy, lahat nagbabago, napakabilis. Pero pag nakaangkla ang buhay mo sa Panginoon, matibay ang iyong sandigan. At sabi ni David, mawawala na sana ako ng pag-asa eh. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, alam kong mabuti ang Diyos at naniniwala ako na mabuti ang plano niya para sa buhay ko. Magtitiwala ako sa Kanya. Alam niyo ang ganda ng sinabi ng Psalm 23 verse 4. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Meron daw isang lugar, ayon sa mga Bible scholars, na probably ito yung sinasabi ni David. Ang tawag dito is the Wadi Kelt. Dito daw sa Wadi Kelt na ito, merong part dyan na kung saan hindi nasisinagan ng araw. At dahil nga madilim, maraming wild animals at maraming mga magnanakaw sa lugar na yan. At kapag dumadaan yung ship dyan, malaki ang possibility na siya ay mapahamak, mahulog, mamatay. Pero ang sabi ng Bible, dahil sa rod and staff ng aking shepherd, pag ako ay makulit, papaluin niya ako. Kapag ako'y naliligaw, hihilain niya ako ng kanyang kalaw. Dahil doon, alam ko na meron akong security, meron akong purpose, na hindi ako mahuhulog basta-basta sa mga lugar na yan. And God does not abandon you, even in the valley of death. Kahit sa panahon na napakadilim, laging merong pag-asa dahil kasama mo ang Panginoon. Pero hindi lang natapos doon. Diba sabi ng verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Yan yung itsura no, no? Yung meron kang mga kaaway, gusto ka nilang gapiin, pero hindi nila magawa dahil protected ka ng Panginoon. Ang matindi pa doon, naghanda pa ang Diyos ng isang pista sa harapan nila. Maingkit kayo. Pambihira. Yung protection ng Panginoon, sabi niya dito, you anoint my head with oil. My cup overflows. Grabe yung protection and healing ng Panginoon. Nandun sa'yo. Tapos sabi niya sa verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ang sabi ng Bible, yung kindness, yung provision, yung pagpapala, yung loyal love ng Panginoon, yung mercy niya, yung compassion ng Diyos, yung forgiveness ng Panginoon, ang sabi ng Bible, they actively pursue you throughout your life, even in the times that you don't feel worthy. Kasi ang sabi ng Bible, it shall follow me all the days of my life. At ang pangako ng Diyos, kung tunay kang anak ng Panginoon at tumanggap ka sa Panginoon bilang Diyos sa tagapagligtas ng buhay mo. Sabi dito, I will dwell in the house of the Lord forever. Hindi niya lang ako susundan ng kabutihan niya. Ako din ay mananahan for eternity, pang walang hanggan sa kanyang kabutihan, sa kanyang kaharian. Sa Panginoon, meron tayong buhay na pag-asa. Kung dumadaan ka ngayon sa mga bagay na mabibigat sa buhay mo, tandaan mo na ang lahat ng bagay na ay may katapusan. This too shall pass. At sabi nga ng song ni Laura Story sa kanyang kantang Blessing, when friends betray us, when darkness seems to win, we know, Spain reminds us that this is not our home. Hindi ito ang buhay natin. Hindi ito ang tunay nating tahanan.
ang tahanan natin ay sa Panginoon. Sabi ng Psalm 84:11, "For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold to those who walk uprightly." Mararanasan natin ng lubusan ang kabutihan ng Diyos kapag tayo ay lumakad sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. God is good all the time. And all the time, God is good. God bless po sa inyong lahat. And also, sobrang thankful po ako sa Panginoon dahil 10,000 subscribers na po tayo. Grabe yung grace ng Panginoon. At dahil umabot na po tayong 10,000, meron po akong gift na ibibigay, isang theology book sa isa sa mga subscribers natin na magko-comment sa video na ito. Pakilagay lang po sa comment section kung paano nyo naranasan yung kabutihan ng Diyos sa inyong buhay personally. At kung sino po ang may pinakamalupit na comment, pipili po ako, ay aking i-message at bibigyan ko po ng regalo. So please comment, subscribe to our channel, and subscribe to our new channel, Past Stories. God bless po sa inyong lahat muli. Ingat po ang bawat isa. God is good.